Kumusta mga kababayan? Maligayang pagdating sa ating channel, ang inyong tunay na boses sa Philippine politics, lalo na para sa ating mga kababayang OFW sa Dubai, Jeddah, Hong Kong, Toronto at sa buong mundo. Ako si #WalkWithLon at ngayon diretsahan nating pag-uusapan ang mainit na issue shoutout din pala sa Montreal, Canada. Si Senator Risa Hontiveros dinadaan sa kasuhan, pero sino ang tunay na lumalaban para sa bayan? Si Senador Rodante Marcoleta at VP Sara Duterte ang sagot. Kung bago ka dito, i-hit mo na ang subscribe button. Target natin 100,000 subscribers. I-like, i-comment, i-share at mag-super thanks para suportahan ang aming content. Para sa mga kababayan natin sa Riyadh, Singapore at New York, ito ang inyong platform para maunawaan ang politika ng Pilipinas. Kaya simulan na natin. Ngayon, tatalakayin natin ang mga kontrobersya na kilos ni Risa Hontiveros mula sa kanyang pag-atake kay Vice President Sara hanggang sa kanyang mga investigasyon na puno ng drama. Pero teka, bakit nga ba siya laging nasa gitna ng gulo? At bakit si Senador Marcoleta at VP Sara ang hinintay natin para sa tunay na laban? Mga kababayan si Risa Hontiveros ay kilala bilang isang progresibong senador. Pero teka, progresibo ba talaga o puro drama? Sa kanyang mga Senate hearings lalo na sa budget ng Office of the Vice President noong 2024, nagmalaki siya ng mga tanong tungkol sa 10 million pesos na libro ni VP Sara sa isang kaibigan na isang kaibigan ang titulo. Pero anong sagot ni Sara? Hindi lahat tungkol sa iyo, Risa. Pero ito ang bayan, no? Boom! Napahiya si Risa pero hindi siya tumigil. Bakit kailangan pang ipoliticize ang isang children's book na tungkol sa pagkakaibigan? At teka hindi lang yan. Si Risa rin ang nanguna ng investigasyon kay Pastor Apollo Kibuloy na konektado kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang tanong, bakit parang laging may personal agenda? Sabi ni Attorney Salvador Panelo, Risa doesn't understand the law kasi hindi siya abogado. Ouch! Kaya ba laging palpak ang mga argumento niya? Pero seryoso, mga kababayan, let's be fair Si Risa may mga advocacies tulad ng SOGI Equality Bill at Mental Health Act. Mga bagay na mahalaga para sa ilan, pero bakit parang mas malakas ang ingay niya sa mga isyung kontra Duterte kaysa sa tunay na solusyon? Sa ating mga kababayan sa Montreal at Abu Dhabi, ano sa tingin ninyo? I-comment nyo below. Ngayon, pag-usapan natin si Senator Rodante Marcoleta. Kung si Risa ay puro drama, si Marcoleta ang tunay na action star ng Senado. Alam nyo ba na si Marcoleta ang isa sa mga nanguna sa pagsalansan sa mga isyung konektado sa korupsyon at maling pamamahala? Noong 2025 elections, nanalo siya bilang senador sa ilalim ng Duterte slate, isang patunay na siya ang hinintay ng bayan. Sa isang Senate hearing si Marcoleta ang nagmalaki ng kanyang talas sa pagbusisi ng mga issue lalo na sa mga usaping usaping legal. Halimbawa, sa issue ng PhilHealth, siya nagbigay ng malinaw na breakdown kung paano naabuso ang pondo ng gobyerno at hindi siya natatakot magtanong ng mahihirap na tanong pero hindi siya gumawa ng eksena tulad ng iba. Sa ating mga kababayan sa Sydney at Doha, hindi ba ito ang lakas ng leader na kailangan natin? At teka, may humor din si Marcoleta sa isang interview sinabi niya, kung gusto natin ng pagbabago, kailangan ng aksyon, hindi puro salita. Talaga nang kaya naman mga kababayan, suportahan natin siya Hit that subscribe button at mag-super thanks para sa ating mga kababayan, kababayang OFW sa Qatar at Malaysia. Okay. Kung may isang leader na laging nasa puso ng masa, si VP Sara Duterte yun. Sa kabila ng mga atake ni Risa, nananatili siyang matatag. Halimbawa, noong budget hearing ng OVP, ipinaglaban niya ang kanyang mga programa tulad ng medical assistance at livelihood projects. Sabi niya, kung hindi natin tutulungan ang mga nangangailangan, sino pa? Okay. Pero teka lang, bakit parang laging target si Sara noong 2025? Si Risa at ang kanyang mga kalyado ay nanguna sa impeachment moves laban kay Sara. Pero ang tanong, saan ang ebidensya? Sabi ni Sara, kung gusto nyo ng bloodbath, magkita tayo sa impeachment trial. Ang tapang, no? Para sa ating mga kababayan sa London at Vancouver, ito ang tunay na laban, hindi puro daldal kundi action.
At huwag kalimutan ha, si Sara ay may malaking suporta mula sa masa lalo na sa Davao City at Cebu City. Ang kanyang mga programa tulad ng isang kaibigan ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa mga bata. Pero bakit parang galit na galit si Risa dito? Sa tingin ko, it's all about politics, no? Ano sa tingin ninyo mga kababayan sa Makati at Toronto? I-share nyo ang inyong mga opinions sa comment section sa baba. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang laban ni Risa kontra Sara at Marcoleta ay hindi lang personal. Ito ay tungkol sa hinintay ng 2028 elections. Si Risa bilang miyembro ng Pinklawans ay naghahanda na para sa 2028 presidential race. Pero ang tanong, siya bang sagot sa mga problema natin? Sa kabilang banda, si Marcoleta at Sara ay kumakatawan sa isang politika na malapit sa masa sa Hong Kong at Singapore. Maraming OFW ang sumusuporta kay Sara dahil sa kanyang mga programa para sa edukasyon at trabaho. Pero teka, let's be balanced. May mga nagsasabi na ang Duterte camp ay masyadong agresibo, lalo na sa kanilang drug war policies noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero sa totoo lang, hindi ba't kailangan natin ng matapang na leader para sugpuin ang krimen? Sa ating mga kababayan, no? Wait lang pa. Ika-copy ko lang to. Yan, okay. Sa ating mga kababayan, no, sa Riyadh at Los Angeles, ano ang mas mahalaga? Isang leader na puro salita o isang leader na may aksyon? I-comment nyo sa baba. At huwag kalimutang mag-super thanks para suportahan ang aming channel. Yan. Ngayon, magligid tayo sa kaunti, ng kaunti. Isipin natin na ang Senate hearings ay parang isang teleserye, Risa versus Sara. The ultimate showdown. Si Risa ang kontrabida na laging may script ng drama. Si Sara ang bidang laging kalmado pero may matalas na linya. At si Marcoleta, siya ang direktor na nagbibigay ng lohika sa eksena. Pero seryoso mga kababayan, ang tunay na kontrabida dito ay ang politikang puro ingay pero walang resulta. Sa ating mga kababayan sa Dubai at Sydney, hindi ba't oras na para sa mga leader tulad ni Marcoleta at Sara na magbigay ng tunay na pagbabago? Ayan. Okay mga kababayan, malinaw ang laban. Si Risa Ontiveros ay may kanya-kanyang advocacies, pero ang kanyang mga aksyon ay parang laging may hidden agenda, no? Sa kabilang banda, si Senator Rodante Marcoleta at VP Sara Duterte ay nagbibigay ng tunay na solusyon mula sa mga programa para sa edukasyon hanggang sa matapang na paninindigan laban sa krimen. Para sa ating mga kababayan sa Quezon City, Davao City, Dubai at Toronto, ito ang oras para magkaisa. Hit that subscribe button. I-like na rin, i-comment at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan dyan sa Jeddah, Singapore at London. Mag-super thanks na rin para suportahan ang aming channel. Ang bawat donasyon ay tumutulong sa amin na maabot ang 100,000 subscribers. Kung may gusto kayong pag-usapan sa susunod na video, i-comment nyo below Ano ang susunod na issue? Ang West Philippine Sea o ang 2028 elections? Sabihin nyo sa amin para sa ating mga kababayan sa Riyadh, Abu Dhabi at New York. Salamat sa inyong suporta. Laban lang, Pilipinas!